ating Panginoon sa hapon po ito. And I hope na tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon, ang ating isipan, lalo na po ang ating kaluluwa at ating espiritu, kung saan ang ating tagapagligtas ay ating may encounter o ating makakadapang palad sa ating po ito. At the same time, ay makakadapang palad po natin ang ating mga minamahal, mga santo ng ating Panginoon. Today ay, if God's permit, ating pag-aaralan ang mga epistles. So, ibig sabihin, ating matutunghayan ang mga bagay kung bakit mga sinulat po ito. Tignan po natin kung ano po ang dating at mensahe na ipagkakaloob po sa atin through preaching. Sana sa pagkakataon po ito ay maintindihan po natin sa tulong po ng banal na Espiritu kung saan siya pang nagbibigay po sa atin ng illumination. So every time we pray, every time we read the Bible, ay hinihingi po natin ang tulong ng banal na Espiritu. We cannot do our interpretation by ourselves, kundi kailangan po natin ang tulong ng makapangyarihan banal na Espiritu. Kaya sometimes maraming mga nag-i-interpret na hindi nila naintindihan even mali-mali ang kanilang sinasabi because sa sarili kong interpretation. Kaya I pray that this time ay maintindihan po natin ng gusto. Now, umpisahan po natin sa Epistles of Jude. Okay? At pamamagatan po natin ang epistles kung ito ay yung tinatawag in verse 1, for those sa lahat ng mga natawag, right? At nakikita po natin sa ating verses, no? Hindi lamang po natawag, kundi sanctified and preserved. Yun po yung title po natin. But to those hindi natawag, maybe this time, God will call you through Christ Jesus. And of course, if you heed the call, you will be sanctified and justified. And then later on, if you continue your belief, your faith, as you read the gospel, reading the scripture, you will be preserved. Yan po yung pangako ng ating pag-aaralan. But now, ay tingnan po natin yung pagiging introduction po natin. Kasi bago natin bagutin po ito, ay tingnan po natin kung paano nasulat po ito. Because there are several passages. Alam, no? Kung titignan po natin ang ating Biblia, makikita po tayo dito, lalo na po sa Bagong Tipan, makakita po tayo ng mga seryosong paalala o warnings about the impending apostasy. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po ito mapipigilan. There's a time comes na magkakaroon po ng Christians that they are saying they are Christians, but tumatalikod po sila sa mga katotohanan. And it happens. At ito po kasi sinulat 2,000 years ago. Pero nangyari. At maraming tumatalikod po dito. That's why ang ating Panginoon made a warning that false prophets would arise. Hindi lang false prophet, kundi false teachers, false preachers, and false brothers and sisters comes arise. Hindi lamang po yun mga kapatid. Ang nakakapalungkot nito, yung the love of many would grow cold. Napansin niyo na ba? Dati, ang init-init ng aking pagkakilala kay Kristo. Walang segundo na si
Jesus ang aking binabanggit every time na maka-encounter ka ng tao, matutulog ka, puro Jesus. But now, ayun na nga nangyari. Your love with Christ now ay malamig pa sa tinatawag na malamig. It is the ice, no? Kaya yun po ang nangyari. At hindi lamang po ang Panginoon ang nag-warning po ito. Even Apostle Paul, nagsabi din po siya that grievous wolves or false prophets would draw many disciples away. Marami. Di ba? Nakakarinig na ba kayo noon? Dating mga Kristiyano, sumusunod kay Kristo, pero ngayon nakarinig na sila ng mga messages about prosperity gospel, healing gospel. Nandun na sila ngayon. Diba? Yan po yung trending ngayon. Doon sila ay punong-puno. But those who teach truth, ay mangilan-ngilan lang. Pero para sa inyo, ito yung pinangako ng Diyos. At dito malalaman na talagang tinawag ka. That's why those who are called, sanctified, and preserved. You are here. So, ibig sabihin, ikaw yun. Tayo po yun. Right? Kaya, ganun din, si Peter, it is a warning about the rise of false teachers and how many would follow their destructive ways. Bakit nangyayari mga ganun? Right? Bakit? Sumusunod sila sa ganun, hindi naman, Kristiyano naman ang mga to. So, what's the wrong? Right? Nakita naman natin, naging seryoso siya nung siya naging Kristiyano. Diba? Pero bakit ano? But by the time Jude was writing, the danger was no longer impending. It was very much reality. Right? Katotohanan na nangyari. Right? So, ang mga tao nga ngayon ay inaabangan yung pagdating ng Antichrist. Right? Lately, yun yung pinag-uusapan. Lalo na nung nangyari yung pandemic, di ba? Ito na yung umpisa na. Kaya lalabas na yun yung Antichrist. Of course, bago pa lang nangyari yan, may mga Antichrist na during the time. Sa panahon nila, right? Ito yung mga kontra kay Kristo. Kung tutusin, ito talaga. Ito ay present sa ating kapanahonan. Okay? At makikita po natin dyan sa Bible. So, ibig lang sabihin, we are expecting the presence of great apostasy. Nasa century tayo ngayon. Anong century tayo ngayon? 21st. Tama yung sinabi ng mga theologians. In 21st century, apostasy will come. And it happens. Right? So, ibig sabihin, nangyayari. Now, in verse 1 and 2, as a preview sa ating pag-aaralan, Jude begins his letter in typical fashion. Ibig sabihin, dito niya ipakilala ang kanyang sarili because Jude identified himself as the servant of Jesus Christ. Sino ba si Jude? Ito po yung kapatid po ni James. Right? Kung alala po natin, Jude was the brother of James and the half-brother of the Lord Jesus Christ. Kita po natin dyan sa Mark chapter 6 verse 3. No? Kung saan ang mga nakita sa kanya, di ba ito po yung kapatid ng Anluwagi? Anluwagi, alam niyo ba ang Anluwagi? Carpintero. Malalim na Tagalog. Di ba ito yung anak ni Maria at kapatid ko ni James and Joseph, Judah, Simon. So, yun po yun. Yun po yung istorya. So, ibig sabihin, si Jude ay describing himself as a servant of the Lord. Isa po ay lingkod ng Panginoon. Regardless, it is a typical of the modesty in being the Lord's brother shown by his brother James. In chapter 1, binanggit din kasi po doon, James chapter 1 verse 1.
So, kanino ina-address ang epistles kong ito o ang sulat kong ito? To whom is the epistle address? O walang particular na simbahan, di ba? Wala siyang binabanggit or even an individual na pinangalanan dito. So, wala. So, Jude simply address to them. Kanino in-address? To them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ. And, oh wow! Ngayon ko lang naintindihan ang ibig sabihin ko nito. So, do you want to be preserved and called? Right? For you, first time lang na naka-attend po ng simbahan po nito. Palad po kayo dahil hindi po aksidente na kayo po ay dinala dito, kundi ang Diyos mismo ang nagdala po dito. Why? Because He wants you to hear the truth about the gospel. You want God to see who is Christ, Jesus. Through preaching, through admonition. Pasalamat po tayo sa Diyos. What is the reason? Ito yung kadahilanan. Because the epistle of Jude has been categorized as a general. Panglahatan po ito. Epistles, katulad ng mga ibang epistles pa na dapat nating pag-aralan. Magsasawa po tayo. And we hope you enjoy. Nag-enjoy na tayo sa kabila at mag-enjoy din po tayo po ngayon. Right? And in verse 2, he concludes his salutation with a threefold benediction. Dito, sinabi ko dito, mercy unto you and peace and love be multiplied. Now, you need mercy right now. We need mercy. Hindi natin may kakailangan. Hindi, kailangan ko biyaya. Hindi, biyaya na sa iyo lahat. Binigyan ka ng hininga. Pinahiram ng Diyos ang hininga sa iyo. Araw-araw, naiintindihan mo, nararanasan mo ang kabutihan ng Diyos. Saan ka pumunta, nandiyan ang kabutihan. So, biglang sabihin, yung ordinary common grace ay nararanasan mo together with the believer. Kaya lang, meron pang kulang. Ano yung kulang? Yung tinatawag na special grace. Ano yung special grace? To know Christ. To believe Christ as a Savior. At yun, kapag sinundan mo yun, mapapasayo dito yung special grace. Kaya nga, ang titulo po natin, to those who are called. Right? Kaya kailangan po natin from time to time, the mercy of God. Yung dalawa, ay karagdagan na lang po yun. Kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. No? Kaya ka, hinabagan ng Diyos kasi mahal ka ng Diyos. No? Hindi naman yung lahat naman tayo, mahal ng Diyos. Hindi, mga kapatid. No? Hindi lang ang Diyos ang nagmamahal. Kundi nagagalit din. Nagpaparusa din. Kaya lang ang kanyang mga minamahal, of course, yung mga kumikilala kay Kristo at nagpapakumbaba at umaamin na siya ay makasalanan at wala siyang magagawa sa kanyang sarili kundi manangan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? Hindi kailangan dito na wala akong kasalanan. Tama, wala kang kasalanan. Right? Hindi ko naman masasabi na may kasalanan pa. Pero ang kasalanan na tangang-tangan mo, kasalanan kung saan minana mo pa sa inyong linuno. Yun yung isinumpan ng Diyos. Yun yung binayaran ni Kristo, the old sin. Kaya nga ka lang nagkakasala because of that, doon tayo nag-umpisa sa kasalanan ko yun. Kaya nagagawa mo lahat. Kaya iyan yung pinuntahan ni Kristo, ayusin para makalaya po tayo diyan. Di ba? You need mercy from time to time. Right? Why? Because mercy, it is a perfection of God. Okay? At itinapakita ito, especially sa mga Kristiyano, to those chosen people of God, but still, sa iyo, every time, if you ask mercy to God,
ibibigay sa iyo yan. Lalo na kung gusto mong makilala si Kristo, gusto mong kilalanin si Kristo bilang tagapagligtas mo, God will give it. No? Matatanggap mo. Kasi yan ang perfection ng Diyos eh. Diba? Yan yung kanyang character. Yan ang kanyang dala-dala. Eh kung walang mercy ang Diyos, wala na. Hindi na magpapadala ng tagapagligtas. Diba? Bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi ko responsibilidad na iligtas kayo. Tandaan po natin, hindi responsibilidad ng Diyos na tayo iligtas. Bahala na kayo, mamamatay na kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? So, bakit? No? Kasi ito ipinakita to those people kung saan ang Diyos ay nakapagkasundo to those covenant of grace. Tayo po yun. Tayo po yun. We are the covenant of grace. And because of that, God gave Christ as a provision, no? For our salvation. Ganun kabait ang Diyos, no? Ganun ka concern sa mga tao, sa kaluluwa ng tao. Okay? Imagine, no? Sa kalalagayan po natin, that we are different people. Kasalanan ang namumutawi sa atin, pero binigyan ng pansin ng Diyos po yun. Okay? Tandaan po natin, mercy is needed of everyone. Kailangan po ito. Sa mga mananampalataya, of course, kailangan po ito, especially sa mga wala pa kay Kristo. Okay? Example, in times of temptation and affliction, we need mercy. Kailangan po natin ang habag ng Diyos. When you need sympathy and compassion, you need Christ, we need God. Okay? Especially when you are down or nagkamali ka and you are fall into sin, and of course, we need a pardoning mercy. Right? Kaya yung mercy na yan, naging sikat to eh. Pinangalan to. Mercy, grace, no? Ano pa? No? Hope. Yan ay talagang kasi nararanasan nila. At ayan na po ay nararanasan po natin. After that, then, there is a request for peace from Christ. Kanino? For those chosen people. For those preserved people. Why? Bakit ka nagkaroon ng kapayapaan? Hindi ba yun? Ibibigay ng Diyos na meron ng kapayapaan. Samantalang, around that time, kaaway ka ng Diyos. You are the enemy and enemy of God because of your sin. Diba? Tutusin, every time na paggising mo pa lang, yung galit ng Diyos ay dala-dala mo na, di ba? According to the Bible. No? Na every time, paggising mo, kasama mo kaagad yung wrath of God. Bakit nagkaroon ka ng kapaya? Because of the blood of Christ. Di ba? Dahil sa dugo ni Kristo. Kaya na sa'yo ang kapayapaan na meron ka. And after that, of course, the multiplication of love. Imagine, paano ka kaya minahal ng Diyos? Through blessing ba? Sa mga bagay na ginagalawa mo ngayon? Sa mga bagay ba na tinatamasa mo ngayon? Blessing ba ang tawag po natin po doon? I think it's just only a common grace. Na naranasan mo bilang wala pa kay Kristo at naranasan ko rin bilang kay Kristo. The same. Diba pares tayo na tumatamasa ng kabutihan ng Diyos. Kaya lang, ang wala pa sa iyo, yung biyaya, kung saan special lang sa mga kumikilala kay Kristo. Yun ang gusto kong makita, lalo na sa mga kapatid natin na nandito. Right? Kaya hindi po aksidente na nandito pa.
God's want to be there para marinig mo yung biyaya ng Diyos. Okay? Yung pagmamahal po niya is multiplied. Right? Those chosen people, it is multiplied. It is gradually shed abroad in your heart. Naranasan mo to. Why? Because ito yung ipinaparating sa'yo ng banal na Espiritu. Okay? At hindi lamang ito. It will come more and more. As long na your journey of your faith continue, mararanasan mo ang pag-ibig ko ng Diyos. Diba? Kaya, ang disenyo ng Diyos sa mga mananampalataya ay patuloy na nag-increase at patuloy na nag-abound more and more. Right? So, what is the purpose of these epistles? Ay makikita natin in verse 3. Ito yung purpose po nito. Right? The purpose of these epistles is found in verse 3. Ano sabi po dito? Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Ito yung purpose. Ito yung kadahilanan kung bakit sinulat ang epistles kong ito. Na kailangan ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Di ba? At least, binigyan po tayo ng reason. Bibigyan tayo ng reason kung bakit natin ipaglalaban ang ating pananampalataya. But before that, of course, tingnan po na natin bago nangyari po yun ang lahat. Right? Now, what is the reason? Paano mo ipaglalaban ang iyong pananampalataya? How to contend for the faith that you have. Right? Because God entrusted the saints with it. Verse 3. No? Pinagkatiwala po ito sa atin. Dapat ipaglaban po natin. Mamaya, tingnan po natin. What are the ways? Ano po ang dapat po natin gagawin? No? So, sabihin, ipinagkatiwala ito sa mga mananampalataya. Verse 3. Verse 4, because heretics come in secret. Verse 4. So, biglang sabihin, merong mga heretics na papasok dito sa loob ng simbahan. And it's true. No? Yan po ang gagawin ng kaaway. That's why we are directing, tayo po ay papunta na sa mas malalim pa, no? Na katotohanan para sa iyong pananampalataya. Kasi ito yung mangyayari. No? There are times to come na kapag nagpabaya ka, naging nanlamig ka sa pananampalataya mo, at yun nga talaga mangyayari. Di ba? Baka balang araw, wala ka na dito sa simbahan. Right? Kasi hindi mo pinag-ingatan. Right? So, what's the reason? Because Christ is good. Pindahan ay ang ating Panginoon. Ano pa? Because licentiousness pollutes your soul. No? Mapapariwara ang iyong kaluluwa dahil sa mga bagay ito. Ay? Bakit? Kasi maraming mga heresy na nangyayari sa ating kapanahon. At lahat po ito, sabay-sabay na ginagawa po ng kaawa. Ay? Kasi pag nangyari po ito, it causes division. Magkakawatak-watak na tayo. Kaya it is a bad news. Nakakalungkot. Ang simbahan ay nabuwag because of division. Nakita na ba kayo ng simbahan na hinati literally ng lagari ng simbahan? Sa inyo na yan, anin ito. No? Yung mga simbahan na po yan. Hindi lang literally, kundi talagang spiritually na nahati. Because of that. Okay? Dahil sa nangyari. Another reason, because God will keep you. Okay? Yun.
We have to content our faith. Now, the ways by which we are content for the faith. Ito ang paraan, no? Para hindi masira ang ating pananampalataya. This is the ways to content our faith. No? Ito yung paraan. Una, of course, by serving Christ. In verse 1. Servant of Jesus Christ. Si Jude. Servant siya ng ating Panginoon. Ito ang gagawin mo. Magiging lingkod ka ni Kristo. In what way? Marami. Kaya kanina, ang pinakamalaking paglilingkod na mangyari sa isang tao, yung gospel preaching, gospel ministry. Ito yung i-aim po natin, yung about the gospel ministry. The rest, magpapatibay lalo sa inyo. Marami pa. At pangalawa, by fearing God. Kailangan magkaroon ka ng takot. Kristiyano, hindi natatakot sa Diyos. Kasi ang pagkalam niya, He was loved, He was preserved, He was sanctified, and He was elect. Lahat na yun, ginamit niya in the wrong sense. No? Kaya, lisensyado siya. Hindi pwede. Ito yung sinabi ng Diyos sa akin, tapos matatakot ako. So, ibig nang sabihin, sinasalaulan niya. No? So, you must fear God. Diba? Natakot ka sa Diyos. Ano pa? By building your faith. Ay, pakainin mo ang iyong pananampalataya. Hindi yung simpleng pananampalataya lang, which is good. No? Simple faith is yung alam mo kung ligtas ka. Kasi yun yun pala yung faith, di ba? Once na nakilala mo si Kristo, palataya ka, ligtas ka. That is a simple faith. No? Or yung kunti pa ang nalalaman mo, pero you have to kailangan diligan mo ang iyong pananampalataya mo. You have to build your faith. Diba? Kailangan madiligan po yan. Ay? Hindi, mananatiling paya ang iyong pananampalataya. That's why we have the tinatawag nito na grace. Means of grace. Right? Sa Tagalog, kasangkapan ng Diyos. Mga kapatid, ginawa na lahat ng Diyos at ang mga kasangkapang iyo para gagawin mo para sa iyong lakas to build your faith. No? Ano pa? Stay in God's love. Well, naranasan mo na yung pag-ibig ng Diyos, pero diligan mo din. No? Kailangan makita mo pa. Hindi lang doon sa kung saan ay naranasan mo ang kaligtasan. Kailangan dagdagan mo pa, makita mo. Huwag kang kontento na ikaw ay iniligtas. Kundi hanapin mo kung hanggang saan dulo yung pagmamahal ng Diyos sa iyo. Okay? Huwag kang titigil doon. Kundi pag tumigil ka, marami kang bibitaw. Kasi ligtas naman ako. Mahal ako ng Diyos. Okay na to. Hindi pwede po yun. Kailangan salit-skin mo pa. Okay? Ano ba? Ito, para sa atin, to those ligtas na, and I hope na gusto ko rin maranasan ninyo, mga kapatid, na nandito, yung paghihintay kay Kristo. Bakit natin hinihintay si Kristo? Sometimes, Kristiyano, sabik na sabik ang pagdating ng Panginoon. Pero nakalimutan niya. No? Kung ikaw ay nasasabik, dapat nasasabik ka every Sunday. Kasi dito yung napuporma yung ating kagalakan sa paglilingkod. Ngayon, kung wala ka sa Sunday, tapos lagi mo sinasabi, Lord, dumating ka na, I hope hindi po yung totoo. Di ba? Kaya naisin mo na nandito ka every Sunday, kaya makikita ko, dito talagang porsigido sa paglilingkod. Okay?
And by showing mercy, again, another mercy. Siyempre, alam nga namang ikaw ay nakakaranas ng kagandahan, ito, yung kalakihan ng pagliligtas sa'yo, of course. Nakakahabag ka, ay gusto mong iparating din sa gusto mo rin iparanas yung habag ng Diyos. Gusto mong ipakita sa kanila na ang Diyos ay mabahagi at naranasan mo at gusto mong iparanas din po sa kanila. Okay? And the rest, nandito ka by giving glory, God's glory. Kaya ka nandito because you want to give God's glory. Diba? Anong intention mo nandito? Bakit ka nandito? Siyempre, marami. Pero the rest is yung mabigyan mo ng karangalan ang Diyos. Right? Introduction lamang po yun. Pagpisahan po natin yung ating verses. In verse 1, yun nga, yung titulo po natin, that sanctified, preserved, and called. Right? Ano kaya yung tawag? Tinawag, oy, halika dito. No? Dito ka lang, magsimba ka lang dito. O siguro, baka yun yung alam natin na tawag. O, halika, no, come. Mayroon akong bibigay sa'yo. Pero yung pagtawag po ito, no, sa mga tinatawag na holy calling, no? There is a holy calling. Pero tayong mga mananampalataya na, tandaan po natin that we are called a holy calling. Banal ang pagtawag sa'yo. No? Hindi ka tinawag because you have many good works. Sabi ng Diyos, tatawagin ko ito dahil maraming ginawang mabubuti. Nagbibigay ng alms sa mga tao. Nagdodonate sa simbahan. Nagbibigay ng pagkain sa mga walang pagkain. Nagbibigay ng mga bagay na makakatulong sa mga tao. Okay? That's calling para sa'yo. Pero hindi. Ang calling po ng Diyos ay according to His purpose and grace. Alright? At ito po ay ibinigay through Christ before the world began. Imagine, yung kaligtasan mo, kailangan na ng Diyos. Ihintayin mo na lang yung tinatawag na huli ko. The moment na narinig mo yung gospel, yung magandang balita patungkol sa kaligtasan, right? Yun na yun, yung pagkakataon na ikaw ay tinatawag. Kasi hindi sasabihin sa iyo yan, kung hindi walang purpose ng Diyos eh. Di ba? Sa haba ng panahon na ating ibinuhay, wala akong narinig na ganyan. Kaya dumating talaga yung time. God put the time. No? Kaya magre-response ka sa ganung panawagan. Kasi yun po yung kadahilanan po ng Diyos. Okay? Hindi maranasan ng mga bagamat meron po tayong tinatawag na general code. Dadaan lang naman po yun. General code nga, tao dumagaan. Hindi nga nila narinig eh. Di ba? Baliwala sa kanila eh. Imagine, nag-preach na patungkol pa sa kaligtasan, but there, ina-ignore ng tao. Ha? Pero may mga tao na talagang nananatili doon. Pag nakarinig, nananatili doon. Kasi napakaganda, ang Diyos gumagamit. Gumagamit nga ng donkey para makarinig ng salita ng Diyos eh. Lalo na sa kaligtasan. Gumagamit nga ng mga ibang minister para lang makarinig ng gospel ng mga tao. Pero yung pagkatawag mismo sa mga
talagang itinangin ng Diyos, titigil at titigil yan. Kasi pagdating sa kaligtasan, kailangan maintindihan niya, magkaroon siya ng kaalaman kung ano yung pinipreach sa kanya. Kailangan magkaroon siya ng knowledge about Christ. Sino si Christ? Diba? Ano ang ginawa ni Christ sa sanlibutang ito? Bakit ni Christ? Bakit may pangalang Jesus? Bakit naririnig natin ang pangalang Jesus magmula ng ikaw isinuman? Bakit? Kailangan malaman ko na. Pero hindi po, doon titigil po yun. Oh, kailangan maintindihan mo. Hanggat time, pag naintindihan mo, post, kailangan tanggapin mo. Diba? Tanggapin mo. Ganun pala ginawa ni Kristo sa aking mga kasalanan. Namatay pala sa krus ng Kalbaryo. Kawawa naman. Tutusin, ikaw ang kawawa. Tayong kawawa. Why? Dapat ikaw nga mapapo sa krus. Dahil ikaw ang nagkasala. Dahil sa'yo, namatay si Kristo. Ganon. Kabigat ang parusa ng kasalanan. Kailangan mamatay. Kailangan tanggapin mo yung katotohanan ng Diyos. Namatay para si Kristo sa amin. Salamat. Then, sampalataya. Karoon ka ng confidence. Naniniwala ka na si Kristo ay namatay para sa mga kasalanan na tulad ko. That is the joyful message na natin. Hindi matutumpasan ng mga anumang bagay na magaganda sa ito ng Diyos. Iyan ang pinakamaganda sa lahat. Katulad natin ng mga makasalanan. Kaya yung pagkatawag po sa atin, yan po yung special. That's the spiritual call kung saan ang kaluluwa nakarinig. Imagine, tinatawag ka sa iyong kinalalagyan. Bilang makasalanan, anong kinalalagyan? Nandun ka sa kadiliman. Tinatawag ka ng Diyos para mapunta ka sa kaliwanag. Tinatawag ka ng Diyos para mapalaya ka sa iyong kinasasadlakan. At manangan ka sa biyaya at kaluguran. Kaya yung pagkatawag niyo natin, dahil sa inyong meritorious work, lahat naman tayo, may mga kanya-kanyang ginagawang mabuti. Kung ikaw ay nakapagbigay ng 1 million, akala mo ay good na sa Diyos po yun. At ako ay nakapagbigay ako ng 10 piso, which is good na sa akin yun. Pares naman na nakatulong. Hindi irang bata yun. So, it means, God will not looking to our meritorious works. Right? Ayan, ito talaga ang ginagawa ng tao ever since sa panahon pa ni Cain. No? Ang naakala niya, ang kaligtasan ay makukuha sa mga offering. No? Kaya hindi tinanggap. Imagine, yung ginawa ni Cain, akala niya yung mga bagay na pinagpaguran ng kanyang kamay ay magbibigay ng sapat para mais yung galit ng Diyos sa tao. Nakakala mo yung ginagawa mo kabutihan ay magbibigay para yung galit ng Diyos ay mawala sa iyo. So people continues to present the labors of His hands para lang mawala ang galit
ng Diyos sa kanya. Ganyan din ang panahon ng ating kapanahunan, especially sa mga Jew. No? Nakakala nila yung batas. Pag sinunod nila po yun, ay absuelto po sila. Only grace can save us. The grace of God. No? Diba? Walang kwenta ang mga bagay. Na kahit sabihin mo, nandito ka sa simbahan, nagpabaptize ka, sumama ka sa Lord's Supper, it cannot help for your salvation. Ginagawa mo po yan, tama lang po yan. Pero tandaan mo, only Christ alone can save anyone. Di ba? Kaya maraming mga nagsurputan ngayon ng mga simbahan. No? Their trust, yung kanilang pag-asa, yung confidence nila ay inaasa nila sa kanilang leader, sa kanilang sacraments. Again, their works from the hand of God or the hands of men. Nakala nila yung nakakatulong ko. Iba naman, kinoconsidera nila na sila ay kamag-anak o kapatid ng minister. Ganun ba? Okay? Pero hindi yun. But in the Bible, in the scriptures, that tells us, according to God's own purpose and grace before time began. Sabi po ng Ephesians, chapter 1, verse 4, ating tunghayan at basahin po ito. Okay? Sabi po dito, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him. All that the Father giveth me shall come. Ganun ba? Akala nila ay sa pamamagitan ng kanilang mga ito ay makakamtan po nila. Hindi ganun. Pero ito yung plano kasi that God chose you from the beginning to your salvation. Kaya kapag na-obtain mo ang kaligtasan na iyan, okay, of course, naniniwala po tayo po dyan that men are saved when they believe on Christ. Maliligtas na ang tao kapag naniniwala kay Kristo. At yan po ang nangyari sa kaya yung pagtawag sa iyo, tinawag ka because ito yung kadahilanan po ng Diyos, hindi yung sa iyong kadahilanan. Okay? Until now, ay yun pa rin ang ginagawa ng tao. Hindi, kailangan magpakabuti ako. Gawa pa ako ng mas marami. Kasi ito yung sukatan. Well, good. Pero dapat yan ang magiging bunga, magiging pagkatawag, di ba? Para mapatunayan naman yung pagkatawag sa iyo at hindi patunayan para ikaw ay tawagin. Nandun sa pangalawa, ay magiging bunga po yun. Next is sanctified by God the Father. Right? Sanctified. Okay. Anong ibig sabihin po nito? Anong ibig sabihin ng sanctified? Oh, sanctified
o justification. Mas maganda na lang yung justification muna. Dahil pag ikaw ay nananampalataya, kasi judicial po ito eh, yung justified. Diba? Nasa harapan ka ng Diyos. Because of Christ, you are justified. Sabihin, pinawalang sala. Diba ganon? Sa korte, you are justified through Christ. Nothing. Ang Diyos na mismo, gumawa ng paraan to obtain justification. Without Christ, still, you are not justified. You are under the wrath of God. Okay? You are under the wrath. Mga kapatid, ito na yung sa ating pag-aaral ng PCHQ. Ito po yung tinitignan. Kasi ito, doctrinally ito eh. Hindi ito practical. Sa pag-aaral po natin sa Taytay, practical po yun. Dito, ay ginawa po natin doctrinal. Kasi if you know the doctrine, you will live practically. Hindi ka mabubuhay practically kung wala kang pundasyon. It's the doctrine. Kapag natutunan mo doctrinally, i-apply mo ngayon. That's the practical. Diba? Kaya hindi ka magiging practical kapag wala kang kaya mapalat po tayo. Dahil lahat ng means ay binibigay ng Diyos to fully equip as a Christian. Hindi lamang po yung nag-iindig po tayo ng ating kaligtasan. It's good. No? Dahil ikaw hindi mong kaligtasan. Pero hindi yan ang design ng Diyos sa atin. Mahaba pa. Kaya nga, hindi lang mo titignan yung kaligtasan na meron ka ngayon. Marami pa. Hindi lang naman ikaw. Hindi lang naman yung kaluluwa mo ang iniligtas ng Diyos. Marami pa. Sa buhay po natin ngayon, marami ang iniligtas ng Diyos. Di ba? Kaya nga mayaman ang Diyos sa ating pag-aaral sa umaga. Mayaman po siya in times of trouble. You can, Christ can comfort you. Kayamanan po ni Kristo. Di ba? Hindi naman po doon sa kaligtasan. Kaya lawakan po natin. Kasi yung iba, ligtas na ako eh. Hindi ko na kailangan yan. No? Mag-i-enjoy na ako. Hindi. Diba? Some Christians, ganun po ang kanilang pag-iisip. Diba? Kaya stagnant sila sa kanilang pagiging Christian. Hindi lumaki ang kanya. Tama na yung simpleng payak na pananampalataya. Diba? At dyan po tayo nag-umpisa sa pananampalataya ng yan. Right? Kaya tapusin po natin. No? Preserve. Yan yung gustong-gusto ng ibang Kristiyano. Right? Yung preserve. Alam nyo, ang dealings ng providence ng Diyos kasama yung preservation. No? Providence of God deals in preservation. Bukod dun sa ordinary out time na inuubos natin, but God preserve you. Anong klaseng preservation na meron tayo? Of course, siyempre, sa buhay po natin, di ba? Kaya nakakapag-persevere yung taong yan because he was preserved. You are preserved. Imagine yung titulo ng Kristiyano. Right? Na hindi naintindihan ng mga taong Kristiyano. Ang naintindihan nila, basta ako once saved, always saved. Diba? Yun eh. Sometimes ginagawa nilang lisensya yun.
Na kahit mali na ang ginagawa, hindi, ligtas naman ako. Ligtas naman ako eh. Kaya okay lang. Ginawa nilang lisensya. Right? Pero yung preservation ng Diyos. Bakit ka nandito? Because God preserves you. Even you are nakaharap ka sa mga bagay sa buhay kong ito. Bakit hindi ka bumabagsak? Bakit nandito ka pa rin? Sa kabila ng mabigat na meron ka, nandito ka pa rin. Batagin, nakakalungkot eh. Kung kailan meron namang kabigatan, saka naman lumalayo sa Diyos, eh samantalang iniimbitahan ka ng Diyos, in times of that, eh lumalayo ka. So, what's the problem? Parang gano'n eh, no? Ang tao, once na pinapasakay sa bus, gusto niya, sa likod, hindi ko sa ano, laging kontra. No? Gusto niya, pangalan niya, nakasulat din sa billboard. Ba't wala ako dyan? Sama mo ko dyan. Ang gusto niya, pati yung kaligtasan niya, kasama din siya. No? Eh, yun ang nalalaman ng tao. Ba't wala ako Lord? Di ba? May part din ako sa kaligtasan ko. Eh, kasi nasanay na sa mga ganun ang tao. Always seeking yung kanyang ampag. At ganun ang nangyayari sa mga bang Christian. Nakakalungkot. Imbis na tumaas, bumaba pa. Sana yung pag-alis mo dito, meron kang natagpuan na mas maganda pa dito. Pero hindi, bumaba pa yung level. So, anong nangyari yun? Sabi, hindi ka lang natuto, wala kang natutunan sa dati mo. Kasi, ayoko dyan, kasi mababaw. Hanap ako ng mas mataas pa na kalidad na katotohanan. Kasi, alam niyo naman, seeker ako eh. Hindi ako kontento sa inyong nalalaman. Pero gusto ko mas mataas. Hindi. Lalong bumaba pa. Pumunta pa sa mas pababa. Until, of course, saan pa pupunta? Kung pababa pa, edi papunta na talaga sa heresy. Right? Yun. Pero sa atin, puri ng Diyos. Those seeking. Tulad ngayon, kasi tinawag ka naman ng Diyos. Sanctified and preserved. That's why kasama po yun sa preservation ng Diyos. You have to preserve for more truth. Diba? Ganun kumikilos ang Diyos sa kanyang preservation. Hindi lang yung niligtas ka ng Diyos. Ends na lang, dapat masagasaan ka lang. Ganun ba natin tignan? Well, totoo po yun, no? Pero wala akong nakikitang verse doon na wala naman. Pero kung i-generalize sa atin, siguro kasama na yun. Because of the preservation of God, kasama na yung pagliligtas sa'yo sa namang aksidente na mangyayari sa'yo. Right? Eh, paano kung panahon mo na yun at nasagasaan ka? Ibig sabihin, walang preservation ng Diyos doon sa kapatid na yun. Yung preservation, ibig sabihin, hanggang sa calling mo, hanggang sa glorification. Andun, makikita natin ang preservation ng Diyos. Preserve ka sa mga maling katuruan, maling nalalaman, maling perception sa pagiging Kristiyano. Preserve ka doon. Dinala ka sa mas makatotohanan that build your faith. Kung yan, magpapatibay ng iyong pananampalataya kasi yun ang gusto mo eh. Di ba? Tandaan po natin, kapag dinesire mo na mas makikilala mo po pa ang ating Panginoon sa mas malalim pa, hindi sa mababaw, dadalhin ka talaga doon. Of course, siyempre, nasa iyong responsibilidad. Alam mo namang ilalagay na lang ng Panginoon sa isip mo, hindi yun. No? Hindi ganun. Hindi ganun kinakastigo ang mga Kristiyano. Sabihin,
pagsumikapan natin. Sa tulong ng banal na Espiritu, ibibigay sa iyo yan. Right? Yun yung preservation. At makakapag-persevere ka hanggang sa bandang huli. Di ba? Lahat po tayo umaasa na sa magandang kalalagyan ang ating gusto. Di ba? Lahat ng mga Kristiyano, wala namang Kristiyano, gusto ko sa impyerno. Di ba? Pero merong tao, mas gusto niya sa impyerno. Akala niya kalukuhan lang mo. Pag tinanong mo, gusta ka na? Ito, nasa impyerno pa. Mas kinakatuwa pa. Di ba? Lahat po tayo umaasa na doon tayo pupunta. And that's the promise. Diba? Ganun kabait ang ating Panginoon. Kaya lang, inaasa mo yung langit, isimbahan mo. Ayaw mo nga magsimba. Pero langit, gusto mo. Parang kontra. No? Kasi yung mga taong pala simba, nagsisimba, langit ang gusto. Kasi dito, ito yung part ng langit. Simbahan, yung bahay mo, diba? Ikaw mismo, amoy langit. Amoy impyerno ka. At least ikaw, nasa iyo yung amoy langit. Diba? Lahat naman po tayo, gusto mo. So, itong ating pinag-aralan, of course, langit talaga dahil you are full, you are sanctified, justified, and preserved. Saan pupunta lang po? Ba't ka tinawag? Tinawag ka sa kaligtasan, whatever calling you have. No? Sa profession mo, tinawag ka, may purpose po yun. Pero dito sa kaligtasan, talagang yun pinakamaganda sila. Kaya ikaw ngayon, kung wala pa kay Kristo, ito yung panawagan. Na si Kristo, kung sino si Kristo sa'yo, o baka thinking mo lang ay magaling na tao o isang man, no? Isang man of honor o isang man of yung holiness. No? Kasi ganoon ang pagkakilala ng Kristo. Pero kung pagkilala mo kay Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, why? Bakit nagkatawang tao to? Bakit kailangan pa magkatawang tao? Pwede niya namang pangalanan na lang yung kanyang ililigtas tal. May mga pinili naman. May mga pinili naman. Di ba? Bakit hindi na lang tawagin isa-isa? At iipunin. Pero bakit kailangan pa mamatay si Kristo? Di ba? Bakit kailangan tawagin ka pa? Para makilala mo si Kristo. Yan ang panawagan. Again, ay si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Sa kadahilanan, mayroon siyang ililigtas. Aring ikaw, sa oras kong ito, kaya binigyan na natin yung kaliwanagan, paano ka magkaroon ng tamang pananampalataya. Kailangan, kilalanin mo si Kristo, malaman mo si Kristo kung ano siya, and then tanggapin mo yung ginawa ng Kristo, and then sampalatayanan mo kanyang ginawa. That's it. Yan yung tamang pananampalataya, yun yung tamang pagtawag sa isang tao na katulad po natin. Na lahat po yun, ilalatag ng Diyos po yun. Tama. Okay? Lalapit ng Diyos ng Lord para malaman mo bakit liligtas ka at bakit pinaligtas. So, tutuloy po natin. Dahil po yung nanalangin. Kami po, Diyos, ay lumilimos. Naninipluhod po sa inyo. Sa aming kalalagay. Wala po si Kristo, malamang sa impyerno kami po pulot. Lahat po kami, Panginoon. Wala kang responsibilidad po sa amin. Because of your grace, dahil sa pagmamahal mo sa mga kaluluwa kong ito, ay binigay mo po si Kristo bilang aming
tagapagligtas. Sana hindi lang yung magkaroon kami ng pagkakit ng kaalaman patungkol kay Kristo. At naniniwala kami. Sana hindi matigil po yun. Yung aming paniwala na si Kristo ay namatay sa krus ng Calvary para sa mga makasalanan. Sana Lord, hindi po matigil po doon. Hindi sampalatayanan ng bawat isa. Lalo na sa mga nakikinig sa mga kaibigan po na wala po kay Kristo. Naghahanap ng tunay na kaligtasan. Saan? Sa mahabang panahon ay pinagkait po sa kanila ang totoong kaligtasan. Sana o Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, kumilos ang kaligtasan sa atin. Maraming salamat po Diyos sa kapahayagan. Salamat po sa pagkakataon. Sana Lord ay maging malaking pagpapala po ito na po sa mga bisita. Salamat po sa kanila at dinalaman po nila ninyo sila o Diyos sa lugar ko kasama. Salamat, Panginoon dalangin.